Isang estudyante pa lamang sa universidad si Ismael, pero napakasipag niyang tao. Nag-working student siya bilang tagalako ng mga balot ni Mang Tomas tuwing gabi. May farm kasi ng itika ng matanda, kaya siya ang nagtitinda ng mga ito. Kaya naman dahil doon, ay natutustusan niya ang kanyang pag-aaral. Samantala, palaging dumarating ang hindi inaasahan, kung saan ay mayroong magiging balakid sa kanyang paghahanap buhay. Yun ay walang iba, kung hindi ang bully na si Rusto. Palagi itong humaharang sa daan at hinihingi ang mga kinikita niya sa paglalako ng balot. Pero hindi naman niya hinahayaan na mangyari ang bagay na iyon. Iniiwasan na lamang niya ang tao na ito. Iyon ang ginagawa niya sa gabi-gabing paglalako niya. Kaya naman kahit papaano ay naiiwasan naman ito. Naibibigay niya ng buo sa matanda ang kinikita. Pinaparte naman ito ng matanda para sa kanya. Dahil dito, gabi-gabi siyang kumikita. Alam ni Mang Tomas ang patungkol kay Rusto, kaya't pinapaalalahanan siya nito. Gano'n na lang palagi ang gawin mo, Ismael ha? Umiwas ka na lang sa taong yon at huwag na lang pansinin. Kung kinakailangang lumaban ay labanan mo siya para madala na siya sa'yo. Opo, bossing. Masusunod po. Hindi naman po talaga ako magpapapi sa kanya kapag sinaktan niya ako eh. Magalang na tugon naman ang binata. Very good. Sige, umuwi ka na, iho. Mabuti ay natapos ka sa paglalako ngayong hating gabi. May ilang oras ka pa para makatulog para may lakas ka naman bukas sa pag-aaral mo. Napatango na lamang si Ismael at naglakad na papauwi. Hindi naman siya natatakot na maglakad mag-isa dahil marunong siya sa larangan ng martial arts. May nalalaman siya sa Muay Thai at Brazilian Jiu-Jitsu. Kapag pinagsabay niya ang martial art na iyon, ay tiyak na hindi makakaporma ang mga nakakalaban. Mapalad pa rin siya dahil si Rustom lamang ang bully sa kanilang lugar at wala nang iba pa. Kaya ito na lamang ang dapat niyang iwasan. Kahit marunong siya ng martial art, ayaw rin naman niyang mapasabak sa gulo. Mabuti na lamang sa gabing iyon ay nakauwi naman siya ng ligtas. Kaya bago siya matulog ay nagkape muna siya. Kabalik na rin kasi para sa kanya ang epekto ng kape. Kinabukasan ay pumasok na siya sa universidad. Hanggat maaari kasi ay hindi siya nagpapalit. Bukod sa pamilya ay meron pa siyang inspirasyon sa kanyang pag-aaral. Ang pangalan nito ay si Thea. Hindi niya ito girlfriend, pero may lihim siyang pagtingin rito. Kaya sinisipag siya sa pag-aaral. Hindi pa niya ito nakakausap pero umaasa siya na balang araw ay mangyayari ang bagay na iyon. Kaya nga ginagalingan niya sa klase upang mapansin siya nito. Hanggang sa mangyari na nga ang pagkakataon na iyon dahil naging mataas ang nakuha niyang marka. Ito na mismo ang kusang lumapit sa kanya. Papaano mo napapanatili ang lalong pagtaas ng iyong grades, Ismael? Tanong sa kanya ni Thea. Ikaw pala yan, Thea. Simple lang naman. Magkaroon ng dedikasyon sa pag-aaral, ang magtiyaga, at syempre ang magkaroon ka ng inspirasyon. Kapag meron ka ng lahat ng yan, ay magkakaroon ka ng magandang resulta. Nakangiting tugon ang binata. Nakakatuwa ka naman. Kung ganyan ang pananaw ng lahat ng estudyante, tiyak na maraming uunlad ng buhay balang araw. Nakangiting tugon ni Thea. Sa loob-loob ni Ismael, malaki ang impluwensya ng kasipagan niya sa pagkakaroon ng lihim na pagtingin kay Thea. Ikaw Thea, ilan nga pala ang nakuha mong grado? Tanong niya sa dalaga. Nabanggit naman ito ang grado. Mataas rin pala kaya natuwa si Ismael. Mula nito ay naging magkaibigan na sila. Umabot pa nga sa puntong nagkakayayaan silang lumabas. Nakikita na nga siya ni Rustom na minsan ay may kasama siyang babae. Hanggang sa isang araw, nang muli niya itong nakasalubong, ay kinumpronta siya nito. Sino yung palaging kasama mong babae? Girlfriend mo? Nakangisi ito na para siyang iniinsulto. Pero sinagot niya ito ng maayos. Hindi, kaibigan ko lang siya. Sus, kaibigan. Talaga ba? Di kung ganon, liligawan ko na siya. Agad namang umalis si Ismael sa harapan nito dahil magtitinda pa siya ng balot. Pero inaamin niya na tutol siya sa binabalak nito. Pero nakakasigurado siya na hindi yung klase ni Rustom ang magugustuhan ni Thea. Barumbadong lalaki kasi ito at walang ibang ginagawa kung hindi ang manggulo ng buhay ng kapwa. Kaya sa loob-loob ni Ismael, uunahan niya na si Rustom. Liligawan niya ang dalaga. Tinapos niya na muna ang paglalako ng mga balot at pagkuway umuwi na siya sa kanila. Pagkatapos
ay natulog na siya upang maaga siyang makapasok bukas. Doon niya kasi uumpisahan ang kanyang panliligaw. Magtatapat siya sa oras ng kanilang lunch break hanggang sa maganap na nga ang oras na yon sa pagsapit ng kinabukasan. O Ismael, bakit mo ko niyayang tumabi sa mesa mo? Abay mukhang may mahalaga ka atang sasabihin sa akin ha? Nagtatakang tanong ni Thea. Oo Thea, meron kasi akong sasabihin sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? May magagalit ba kung sakaling gawin ko yun? Bakit parang nagmamadali ka ata Ismael? Pagtataka nitong tanong sa kanya. Yun ay kung papayag ka lang naman Thea. Malumanay na nagsalita si Thea. Sorry Ismael hindi pa kasi pwede. Nag-aaral pa kasi ako. Hanggang magkaibigan na lang muna tayo, pwede ba? Kung ganon, ay hindi ka tatanggap ng ibang manliligaw? Agaran nitong tumugon. Siyempre hindi. Bakit? Natatakot ka ba na may manligaw sa akin na iba kaya ka nagmamadali? Hindi ka agad nakapagsalita si Ismael. Hindi niya alam ang gagawin kung babanggitin ng patungkol kay Rustom o huwag na lamang. Siyempre natatakot talaga ako. Ayoko kasing mapunta ka pa sa iba Pagdadahilan ni Ismael. Napansin niya naman na medyo namula ang pisngi ng dalaga at medyo natawa ito. Huwag kang mag-alala, ikaw ang unang makakaalam kapag pwede na ako sa mga ganyan. Tugon ni Thea. Sabay nga silang nag-lunch break ng oras na yon. Nag-share rin sila ng kanilang mga pagkain. Pero isang araw, dumating ang hindi inaasahang pagkakataon na ipagtapat sa kanya ni Thea na kada uwian ay merong lalaking nag-aabang sa kanya sa may labasan. Nakakatakot raw ang lalaki na ito at halatang hindi mapagkakatiwalaan. Madalas raw siya nitong tanungin kung pwede ba siyang ligawan. Ngunit hindi na lamang niya pinapansin. Natatakot lang raw talaga siya sa tanong na iyon. Kaya naman napikon si Ismael. Kilala ko yung tao na yun, Thea. Taga sa amin siya. Payag niya rito. Ha? Kilala mo pala? Sino ba yung tao na yon? Ang pangalan niya ay Rustom. Madalas niya rin akong bulihin. Sabihin mo sa akin kapag may ginawa siyang hindi maganda sa'yo Malalagot talaga sa akin yung taong yon. Nako, kumalma ka lang Ismael. Hanggang doon lang naman ang ginagawa niya. Sige, sasabihin ko sa'yo, huwag ka nang mag-alala Lagi na lamang niyang pinapaalalahanan si Thea na mag-ingat sa tao na iyon. Kaya naman iyon naman ang ginagawa ni Thea. Pero dumating ang hindi inaasahang pagkakataon kung saan ay muli na naman siyang haharangin ni Rustom. Ano bang problema mo pare? Iritableng tanong ni Ismael. Hoy ikaw, pinapaiwas mo ba sa akin ang kaibigan mo? Kaya hanggang ngayon ay hindi niya ako pinapansin? Hindi ko siya pinapaiwas sa'yo. Siguro ay nakikita niya na hindi ka mapagkakatiwalaan. Anong sabi mo? Galit na tanong ni Rustom. Wala. Sige na. Uwi na ako. Maglalako pa ako mamaya. Paalam niya rito. Mabuti na lamang ay ninubayan na siya nito kahit nakahinga na lamang siya ng maluwag. Sa totoo lang, hanggat maaari ay ayaw niya talaga itong makita. Ngunit ito pa kasi mismo ang nagpapakita sa kanya. Sa sumunod na araw, nabalitaan niya kay Thea na kinukulit pa rin siya ni Rustom. Tuluyan ang napikon doon si Ismael. Nang matapos ang klase, ay pinuntahan niya ang mokong na ito para kumprontahin. Hoy, tigil-tigilan mo na ang pangungulit kay Thea Maliwanag ba? Payag niya nang magkita sila ni Rustom. Natawa naman ang binata at siya ay tinulak. Teka, sino ka ba para magsalita ng ganyan sa akin Hindi ba't ikaw rin naman ang nagsabi na hindi mo naman siya nililigawan? O ano pa? Di ako na lang. Teka, lumalaban ka na ba sa akin Gusto mo bang masaktan? Oo, lumalaban ako sa'yo. Tignan natin kung kaya mo ako. Palaban na wika ni Ismael. Aba, lumalaban na nga talaga. Pagsisisihan mo ang araw na ito dahil bibigyan kita ng napakaraming pasa. Hanggang sa nagpormahan na nga ang dalawang ito. Sila lamang ang tao sa bakanting lote na iyon, kaya't walang makakaistorbo sa kanila. Nang sumuntok si Rustom, ay nakailag itong si Ismael. Umakto siya na sisipa ngunit nang masalag ito ni Rustom, dito nakahanap ng tiyempo si Ismael. Sumampa siya sa likod nito habang nakapulupot ang maskulado niyang braso sa leeg nito. Dahil doon ay bumigay ang tuhod ni Rustom hanggang sa bumagsak silang dalawa. Nanatili pa ring nakapulupot ang braso ni Ismael sa leeg nito. Nararamdaman niya na nahihirapan ng huminga ang kanyang kalaban. Ano, iiwasan mo na ba si Thea? Palabang tanong niya rito. Nauubo na si Rustom dahil nasasakal na ito ng mga braso niya. Ngunit sa kabila nito ay pinilit itong sumagot sa kanya.
Hindi na magbabago yun. Kukulitin ko pa rin ang babaeng yun. Wala kang magagawa kahit sakalin mo pa ako. Yang ganyang martial arts na yan, paduwag lang yan. Hindi kasi nakikipagsabayan sa suntukan. Kung malakas ka talaga, magsusuntukan tayo. At hindi ganito. Natawa naman si Ismael sa inihayag nito. At kung malakas ka rin talaga, dapat ay nakawala ka na kanina pa. Sa totoo lang, ayaw kong basagin ng pagmumukha mo. Ito lang ang naisip kong paraan para lubayan mo na si Thea. Diyan ka nagkakamali. Hindi ko siya lulubayan. Gagahasahin ko muna siya. Alam ko namang hindi mo talaga siya mahal eh. Katawan lang rin ang habol mo sa kanya gaya ko. Patuloy pa rin sa pagtawa si Rustom kahit sakal-sakal siya ni Ismael. Biglang lalong tumaas ang dugo ni Ismael. Kit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakapulupot ng braso niya sa leeg nito. Nagngingit-ngit na sa galit si Ismael. Hindi ako gaya mo na manyak. Mahal ko talaga siya. Kaya kung gusto mong makawala sa mga braso ko, lubayan mo na siya. At ipangako mo yan sa akin ngayon. Ayoko. Hindi ako duwag gaya mo. Titikman ko muna siya. Hindi mo ako madadaan sa Brazilian Jiu-Jitsu mo. Palaban na pahayag nito. Baka sa boses nito na nahihirapan ng magsalita. Nang dahil sa matinding pagkakasakal, nabuisit naman si Ismael dahil doon. Ayaw mo ha? Higpitan ko pa ito ng ganito. Dahil sa ginawa niyang paghigpit sa kanyang braso, tuluyan na itong napaindas sa sobrang sakit. Nagsusumigaw na ito. Tama na. Suko na ako. Oo, lulubuin ko na ang babaeng yun. Basta't pakawalan mo na ako rito. Naramdam niya sa mukha na nasasaktan na talaga ito. Kahit pinakawalan niya na ito, bago pa mawalan ng malay. Tumayo naman kaagad si Rustom at walang sabi-sabing ito ay umalis na habang hawak ang kanyang leeg. Kaya naman umaasa siya, natuto pa rin iyon ng lalaki. Nalaman niya na masama pala talaga ang hangarin nito kay Thea. Wala pala itong nararamdamang pagmamahal dahil ang lahat ng pangungulit nito ay isa lamang pagbabalat kayo sa makamundong pagnanasa. Nais niya lamang protektahan ng dalaga. Hanggang sa isang araw ay may binanggit sa kanya ang dalaga. Ismael, handa na akong magmahal. Napangiti naman roon si Ismael. Bakit mo naisipan yon? Ibig bang sabihin niyan ay pwede na kitang ligawan, Thea? Pwede na, Ismael. Matamis ang ngiti ni Thea ng sandaling iyon. Dito na nga sinimulan ni Ismael ang kanyang panliligaw. Madalas kapag uwian galing sa klase, ay lumalabas sila sandali. Nag-uusap sila sa mall o hindi naman kaya ay sa parke. Isang oras at mahigit lamang iyon dahil may trabaho pa si Ismael kay Mang Tomas. Maglalako pa kasi siya ng mga balot. Nang malaman ni Rustom na silang dalawa na ni Thea, hindi na inaasahan ni Ismael na meron pala itong masamang binabalak sa kanya. Yun ay walang iba kung hindi ang ipabugbog siya sa mga kabarkada nito. Dahil nga natikman na ni Rustom kung gaano kalakas si Ismael, ay yun na lamang ang paraan niya upang makaganti sa binata. Samahan pa na inagaw sa kanya si Thea. Sumuko lamang siya noong ginamitan siya nito ng Brazilian Jiu-Jitsu. Gusto niya lang naman kasi na hindi siya magtamo ng malubhang injury. Sumuko siya pero hindi nangangahulugan na totoo ang naging pangako niya kay Ismael noong matalo siya nito sa laban. Hindi na ito ngayon matutupad. Isang gabi, patapos na nito sa paglalako si Ismael at malapit na rin siyang umuwi. Nang bigla na lamang may humarang sa kanya na grupo ng mga kalalakihan. Nakita niya na kasama ito na Rustom. Anong ibig sabihin nito pare? Nagtatakang tanong niya sa binata. Alam ko naman na alam mo ang kasagutan, hindi ba? Ano pa ba? Siyempre, ay maghihiganti sa'yo. Tugon ni Rustom sa kanya. Hanggang sa pumorma na nga ang mga kasama nito. Kaya naman siyempre, binitawan niya ang basket ng balon. At siya ay naghanda na rin sa pag-atake ng grupo na kanyang makakalaban. Kinakailangan niya ng gamitin ng Muay Thai dahil marami ang mga ito. Kaya nang lumusob ang isa, ay lumundag siya sa ere at siniko niya ito sa ulo. Nahilo ito at nawalan ng balanse. At bago ito bumagsak sa lupa, ay tinigyakan niya pa ito. Sa sobrang sakit ng katawan na tinamo nito, ay hindi na ito nakabangon pa at nagmistulang lantang gulay. Hindi nagtagal, ay umatake naman sa kanya ang dalawa pa. Pinagsusuntok siya ng mga ito. Natatamaan siya sa mukha pero hindi niya ito iniinda. At gaya kanina, ay lumipad siya sa ere.
at pinagsisiko ang mga ulo nito. Sa sobrang lakas ng impact ay nakatulog kaagad ang mga ito. Kaya 3 na lamang ang kalaban niya. Kasama na roon si Rustom. Lumusob sa kanya ang 3 at siya ay sabay-sabay na pinagsusuntok, pero sinalag niya lamang ang mga ito. Mabuti na lamang ay malaki ang kanyang pangangatawan, kaya't binuhat niya yung isa at saka ibinalibag sa 2. Parang domino ang mga ito na nagtumbahan. At dahil wala talaga ang mga itong panalo kay Ismael, ay nagkatakbuhan na ang grupo. Agad na silang nagpulasan. Nagkamalay na rin yung mga nahimatay. Laking pasasalamat ni Ismael dahil napagtagumpayan niyang protektahan ang kanyang sarili laban sa mga kalaban na ito. Kinuha niya ang mga balot at tumiretso na kay Mang Tomas para iabot ang mga kinita. Teka iyo, bakit parahatang nasangkot ka sa gulo? Ano ang nangyari? Nakaharap mo na ba ang bully at pinagkatuwan ka? Tanong sa kanya ni Mang Tomas. Hindi lang po siya ang lumusob sa akin kung hindi marami sila, Mang Tomas. Natalo ko na po kasi siya pero gusto niya raw pong makabawi. Kaya't nagsama po siya ng marami. Akala nila ay magtatagumpay sila sa akin. Pero ginamit ko ang mga natutunan ko sa Muay Thai. Kaya yun, nagsitakbuhan na sila. Ayoko sanang gamitin sa kanila yun eh. Pero hindi naman pwedeng huwag silang labanan. Kwento ni Ismael. Ganun ba, iho? Dapat lang sa kanila yun. Nang madala na sila. Teka, mabuti at iningatan mo yung mga natarang paninda. Kahit nakipag-away ka. Siya nga pala, iho. Sa'yo na lang yan. Regalo ko na lang yan sa'yo para sa mahusay mong pagtatrabaho sa akin. Payag ng matandang lalaki. Maraming salamat po, Mang Tomas. Natutuwang pahayag ni Ismael. Dahil dito, ay masayang-masaya siyang umuwi sa kanila. Kumain siya ng balot sa kanyang kwarto. Tamang-tama naman dahil nanggaling siya sa pagod sa pakikipaglaban kanina. Kailangan niyang kumain nito para tumibay uli ang kanyang tuhod. Kinabukasan, nagulat na lamang siya dahil pinapatawag siya sa barangay dahil nareklamo siya ng mga nabugbog niya. Pero syempre, nagtungo siya sa barangay para ipaliwanag ang sarili. Sinabi niya na ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili laban sa mga ito. Pinaniwalaan naman siya ng barangay captain na ganoon nga ang nangyari. Kaya ipinag-ayos na lamang sila. Bagamat ayaw makipag-ayos ng kabilang panig, hindi naman makakasuhan si Ismael. Dahil nga sa napatunayang self-defense lamang ang nangyari. Hala, ganun ba Ismael? Gusto ka nilang pagtulungan pero hindi ka nila kinaya? Grabe naman sila. Mabuti na lang ay hindi ka napaano. Ano bang ginawa mo? Nag-aalalang tanong ni Thea nang banggitin niya ang patungkol roon. Noon kasi kinumpronta ko na yung si Rustom na huwag ka nang subaybayan. Ginamitan ko siya ng Brazilian Jiu-Jitsu. May balak pala siyang tukutin ka at gasahain, kaya ako siya nasaktan. Nagkasundo na kami noong una, pero hindi ko akalain na magiganti pala siya sa akin at nagdala pa siya ng mga kasama. Paliwanag ni Ismael. Ganun ba? Grabe siya. Hayop pala siya. May balak pala siyang masama sa akin. Tama lang ang nangyari sa kanya. Karma niya na yon. Siya nga pala, kahit na hindi pa naman nagtatagal ang panliligaw mo sa akin, ay sasagutin na kita, Ismael. Tayo na. Wika ni Thea. Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Ismael sa sobrang tuwa. Gumuhit rin ang napakatamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Talaga, Thea? Tayo na? Girlfriend na kita? At boyfriend mo na ako? Pero teka, bakit parang ang bilis naman ata? Bakit mo ako agad sinagot? Oo, tama. Boyfriend na kita. At sa tanong mo, yun ay dahil overprotective ka sa akin. Sa ganoon tao kasi ako nahuhulog eh. Sa kanoon pa man ay may pagtingin na rin talaga ako sa'yo. Narealize ko na hindi naman masama na magkaroon ng inspirasyon habang nag-aaral. Pareho pala tayo, Thea. May nararamdaman na rin kasi ako sa'yo noon pa man. Mukhang tayo na nga talaga ang nakatadhana. Sambit ni Ismael. Oo, tayo nga. Wika ni Thea habang nakangiti ng matamis. Yun nga ang nangyari. Naging magkarelasyon na sila. At kapag uwian na nga nila galing universidad, ay may pagkakataon na dinadala ni Ismael si Thea sa tahanan nila. Naipakilala na rin niya sa mga magulang ang dalaga. Ganoon rin ang ginawa ni Thea. Dinadala rin siya sa tahanan nito. Naipakilala na rin siya sa mga magulang nito bilang nobyo. Natutuwa naman ang magkasintahan dahil pareho silang tanggap ng kanilang mga magulang.
Pero may mahigpit na bili ng mga ito sa kanila. Hindi ang mga itututol sa kanilang relasyon at sa halip ay suportado pa nga sila. Pero wag na wag raw nilang kakalimutan ang kanilang prioridad sa buhay. Yun ay walang iba kung hindi ang kanilang pag-aaral. Lalo namang nagsikap sa pag-aaral si Ismael at ganoon rin naman si Thea. Wala na silang sakit sa ulo dahil nakakulong na rin si Rustom, sapagkat nahuli ito ng may-ari ng bahay na ninakawan nito. Magnanakaw pala itong si Rustom at ilang beses na rin pala itong nagnakaw sa kanilang lugar. Kaya naman ipinakulong na ito ng mga tao. Samantalang sina Ismael naman at Thea ay nagpursige sa kanilang pag-aaral hanggang sa sabay na silang nakapagtapos sa kursong business management. Sa bandang huli ay nagkaroon sila ng magandang trabaho hanggang sa makapagpatayo na sila ng sarili nilang bahay. Nagpakasal at nagkaroon sila ng 2 anak. Nagpapasalamat naman si Ismael kay Mang Tomas dahil kung hindi sa trabahong ibinigay nito, hindi sana sapat ang pantustos niya sa pag-aaral. Dito napatunayan ng dalawa na hindi hadlang ang isang relasyon sa pag-aaral. Basta't alam mo lamang ang limitasyon at alam mo kung ano ang iyong prioridad. Ganoon ang ginawa noon ng mag-asawa. At ngayon ay matagumpay na sila sa buhay. Ang anak naman nila ngayon at ang kanilang pamilya ang pinapangalagaan nila. Gagawin nila ang lahat para mas mapabuti ang kanilang buhay.